Nitong gabi mga kapatid, tayo po ay papasok sa panibagong kabanata, pero yung kabanatang ito ay masasabi ho natin ang simula ng ating pag-aaral in great detail sa tinatawag po yung 7 iglesia o 7 simbahan ng Asia Minor. Now, one of the things na dapat po natin malaman pagdating po sa 7 iglesyang ito is that ayon po sa ating mga napag-aralan po nung nakaraan, is that ito po ang isa sa mga ilang dahilan kung bakit po naisulat ang Book of Revelation upang maihatid po ang mensahe ng Diyos sa pamagitan po ni Kristo na ipinadala po sa pamagitan ng anghel na ipinadala po kay Juan upang ibigay sa 7 iglesia. Ang unang iglesia po na nabanggit po dito ay yung iglesia na kung tawagin ang simbahan na nasa Efeso. Okay? Ngayon, ang Efeso mga kapatid, ito po ay maituturing po natin isa sa mga pinakakilala o sikat na lugar sa Asia Minor. Historically, ito po ay tinatawag po the metropolis ng Asia. Kumbaga, kung sa Amerika, United States, in America or USA, ang metropolis po nito, or considered to be a famous city, ay yung New York City, ganyan din po ang estado ng Efeso. Buhat pa ho dito, ang Efeso mga kapatid, during the times of the 1st century, ang kanyang population ay umaabot po ng 250,000 to 400,000 people during this time. Naging parte po siya ng probinsya ng Asia and the Roman Empire during yung time period ng 133 BC. At dahil po dito, may mga ilang emperador that inatasan po ang Efeso at pinili po ang lugar ng Efeso upang magtayo ng mga templo in honor to the emperors. Kagaya po nila Nero, Herodotus, at pati na rin po si Severus. Pangatlo, kitang-kita din po natin in history that ang Efeso po ay naging bahagi po na tinatawag the 7 wonders of the world. At bakit po siya itinuring po 7 wonders of the world? Dahil po, binanggit po siya bilang 7 wonders dahil po sa templo na kung tawagin po na kanilang itinayo, the Temple of Artemis. Si Artemis ay isang Diyos-Diyosan na masasabi po natin goddess of fertility during that time. Now, it is fascinating that in Greek, Artemis po ang kanyang pangalan, pero sa wikang Latin, maari mas pamilyar po tayo. Ang tawag po sa kanya is Diana. Okay? So, yung templo po of Diana is the same as yung templo po ni Artemis. At yan po ay mababasa po ninyo sa aklat na mga Gawa 19. Diyan ho natin nakikita mga kapatid that when you reach that narrative where Paul and the other disciples of Christ were in Ephesus, kitang-kita po nila that sinasamba po ng mga tao na taga-Efeso ang Diyos-Diyosa na kung tawagin Artemis o Diana sa loob po ng templo. So dahil po dito, this Artemis temple or this temple to Diana ay considered to be the 7 wonders of the world dahil napalaki po ng templong ito. Napakalaki po yung ginagawa po nila na mga rituals at yung Diyos-Diyosan and the statues that were made in honor of this goddess. Pero yan po yung kasaysayan pagdating po sa history of Ephesus, pagdating po sa konteksto ng mga pagano. Gayunpaman, pagdating po sa kasaysayan po ng mga Christians, ang Ephesians or Ephesus, masasabi po natin, has a very strong Christian heritage. Halimbawa, nagsulat po si Pablo ng isang liham para po sa mga taga-Efeso, kung saan in those 6 chapters, very theological ang kanyang treatise para po sa mga iglesia na nanrito. Pangalawa, ang mga taga-Efeso po was very popular when it came to preachers. Kagaya po dito mga kapatid si Apostol Juan, where history teaches us that John the Apostle grew old in Ephesus.
At naisulat po niya ang letters po na ito in and to Ephesus. Bukod pa ho dito, pati na rin po sila Pablo, pati na rin po yung mga ibang kapatiran, kagaya po nila Priscilla and Aquila, sila po ay ginamit po ng Diyos na malakasan, perhaps, na magtayo po ng iglesia in Ephesus. So, we also see in Scripture that pati na rin po si Timoteo. Kapag pinag-aralan po ang buhay ni Timoteo, yung anak ni Pablo sa pananampalataya, there is great evidence na siya po ay naging pastor sa Ephesus. At yan po ay mababasa ho natin dito sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 3. Kung ako po ay yung sasamahan, sa unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 3. Tignan niyo po ang nakalagay. Gaya ng ibiniling ko sa iyo noong pumunta ako sa Macedonia, manatili ka muna riyan sa Efeso para patigilin ang ilang tao riyan na nagtuturo ng maling doktrina. So ang una at ang ikalawang Timoteo, mga kapatid, ay ibinigay po kay Timoteo upang maituro po ito sa kanyang church na kanyang pinapastolan, which is the church of Ephesus. So we can say that the church at Ephesus was theologically sound. Meron po sila discernment. They knew the gospel. Na talagang sila po ay isang malaking simbahan. And according to the historical information na meron po tayo sa kasaysayan ng Efeso, besides the fact that there was a population of 250 to 400,000 people, meron po sila tinatawag na amphitheater kung saan it could fit 25,000 people. And perhaps the church was so big during this time na talagang there were many apostles na ginamit po ng Panginoon just to guard it. Pero pagdating kay Pablo, the last time na makakausap po niya ang church at Ephesus ay mababasa po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 20, kung saan binalaan po niya ang mga pastor doon that may mga lobo na papasok sa loob ng kanilang simbahan at na naisin po ng mga lobong ito, which are false teachers, na wasakin ang pagkakaisa ng simbahan po in Ephesus. So ngayon, yung ating pag-aaralan po, mga kapatid, is that this church in Ephesus, besides po na ito po yung unang route na matatagpuan at papasukan po of any person that came from Patmos to Miletus and onwards, there's much more significance theologically kung bakit ito ang kauna-unahang iglesia na kinausap at binalaan ng ating Panginoon. But before we get there, nais ko rin po maibigay ho sa atin ang istruktura ng Revelation chapter 2. And then we will look at the structure, Lord willing, of the seven churches. Pagdating po sa istruktura of chapter 2, we begin off with verses 1 as Christology. Pagdating po sa verses 2 and 3, commendation. Pagdating po sa verse 4, problem. Pagdating po dito sa verse 5, you have what we can call warning. And then in verse 6, inulit na naman yung tinatawag commendation. And lastly, in verse 7, promise. So yan po ang istruktura ng Kapitulo 2 ng Revelation. Verse 1 is Christology. Nang ibig sabihin, ito po ay nagtuturo sa atin patungkol po sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Pagdating po sa talatang 2 at 3, ito po ay tumutukoy sa mga strengths na ginagawa po ng iglesia in Ephesus. Verse 4, ito ang problema ng simbahan. Verse 5, ito yung maging kahihinatnan
kung hindi ho sila magsisisi. Verse 6, reminder again of commendation. And lastly, yung pangako sa mga magsisisi. Ngayon, mapapansin po natin, pagdating po sa 7 iglesia, ito ho ang mapapansin po natin istruktura. You have this type of structure. Unhealthy. And then healthy. And then unhealthy. 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 And then healthy. And lastly, unhealthy. Nalagay ko na lang UNH. What does that mean? Ephesus is unhealthy. Smyrna is healthy. Yung tatlong susunod na churches, unhealthy. Philadelphia, healthy. When you get to Laodicea, unhealthy. So sa 7 iglesyang ito, 2 lang ang nakitaan na nagtatapat. Matter of fact, 2.5. Kasi may mga iglesia ho dito na bagamat majority ay lumalakad po in an unhealthy way with Christ, sabi po ni Kristo, may mga ilan sa inyo na hindi nyo dinungisan ang iyong mga damit. Which is another way of saying that 2.5 out of the 7 churches ay nagtatapat kay Kristo. So ano po ang naging estado po ng Church of Ephesus dito po sa ating pag-aaral? Well, simulan po natin dito in verse 1. Let's look at the Christology. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Now, napag-aralan ho natin that yung salitang anghel could pertain most likely to a spiritual or heavenly being rather than a human messenger o pastor. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Now, napag-aralan po natin sa nakaraan that ang ibig sabihin po o ang nilalarawan po ng 7 bituin ay yung 7 anghel. At kapag sinabi po yung 7 ilawang ginto, ayon po sa Revelation 1 verse 20, ito po ay tumutukoy sa simbahan. So dito, yung Christological doctrine of Christ's sovereignty ay kitang-kita po sa talatang 1. Na ang ibig sabihin po ng nilalarawan na hawak po ni Kristo ang 7 bituin is another way of saying, ang mga anghel na ito and the heavenly hosts ay nasa ilalim ng kanyang pagiging soberano. Ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. So ang mga anghel ay hindi ho natin nauutusan. Ito'y nakikinig lamang kay Jesus. Masamang anghel man o mabuti, nakikinig sila at dapat lang makinig sa kapangyarihan po ni Jesucristo. Pero dito, kita ho natin na yung 7 bituin na binabanggit po in Revelation, sila po yung representatives o maghahatid ng mensahe sa 7 iglesia. At sino ho ang may hawak sa kanila? Si Jesus. But pa ho dito, sabi po sa verse 1, si Kristo po ay lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. So kung yung 7 bituin na ang nilalarawan po nito ay mga anghel at hawak po ni Jesus, ang mga anghel under His sovereignty, ano naman po ang ibig sabihin na siya po ay lumalakad sa gitnaan ng 7 ilawang ginto? Now, kung ang 7 ilawang ginto is a reference symbolically sa 7 iglesia, at si Kristo po ay lumalakad sa kanilang kalagitnaan, ang ibig sabihin po nito, kitang-kita at nababasa ni Kristo ang kanilang puso't isipan. Alam niya ang kanilang ginagawa. Walang bagay at walang anumang bagay o we could say thought or action na maitatago po kay Jesus dahil kitang-kita po niya ang lahat. Tatandaan ho natin yon. Hindi lang po niya hawak
ang mga anghel, pero nababasa po niya ang puso at gawa ng mga iglesia. So dahil po dito, tignan niyo ho ang kanyang sinabi sa talatang 2, pagdating sa commendation. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati na ang iyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinte ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunay ninyong mga sinungaling sila. So ano po ang nakikita ni Jesus kung saan binigyan po niya ng commendation ang mga ito? Well, unang-una, sila po ay matyaga. Matyaga sila naglilingkod kay Jesus. Pangalawa, alam ni Kristo ang kanilang perseverance. Yung mga pinagdadaanan po nila sa kabila po ng pag-uusig, sa kabila po ng mga trahedya na maaari, nararanasan po nila, nakatayo pa rin po sila. So nababasa ni Kristo ho yun. Pangatlo, sabi din po ng Biblia ho dito, alam din po ni Jesus na hindi po nila kinukonsinte ang masasamang tao. So pagdating po sa proteksyon ng simbahan, maasahan po ang iglesia sa Efeso. Hindi po sila, we could say, compromisers. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga masasamang tao, kundi sila'y nagbibigay ng malaking depensa, laban sa mga ito. At banggit pa ho ni Kristo, sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunay ninyong mga sinungaling sila. So anong ibig sabihin po nun? It means ang mga taga-Efeso, mga kapatid, ay may discernment. Alam nila kung ano ang totoo. Alam po nila ang hindi totoo. Meron po silang kaalaman sa salita po ng Diyos. Hindi sila agad na madadaya. Hindi mo sila maloloko. Pagdating sa katuruan, doktrina, teolohiya, sila po ay nangunguna. Bakit po? Dahil aral na aral ho sila. Kita po natin yan sa liham po ni Pablo for the Ephesians. Kita po natin yan sa una, 2 Timoteo, talagang aral na aral ang mga taga-Efeso pagdating po sa doktrina. Kaya alam na alam po nila kung ito ay huwad na apostol o tunay na apostol. Alam nila kung ang mensahe na ito ay galing sa Diyos o hindi. Dahil mismo si Juan, nung maisulat po niya ang unang Juan, sabi po niya, sa paraan na ito matitiyak ninyo kung ang isang tao na isinugo ay galing sa Antikristo o galing sa Diyos. So talagang hindi sila maloloko. Buot pa ho dito, pagdating sa talatang 3, tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. So inulit na naman, matiising kayo. Sa kabila ng paghihirap, nananatili pa rin kayo at hindi kayo nanghina, hindi kayo nagsawa. So bukod pa ho sa pagiging theologically equipped na may discernment, sabi po ng Biblia, matibay sila. Hindi sila kagaya ng mga iba na hindi na ho nagpapatuloy. Sila po ay nananatiling matibay. Ngayon, pagdating po dito sa talatang 6, let's look at verse 6. Baba po natin ang basa sa talatang 6. Hindi pa ho tapos ang ating Panginoon. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita na kinasusuklaman ko rin. Now, let's pause here for a moment, Dahil nabanggit po yung sekta na kung tawagin po, Nicolaita. Okay? Or in English, Nicolaitans. Ngayon, in the history of the Christian Church, nagkaroon po ng mga ilang teoridad kung sino po ang sekta na kung tawagin Nicolaita or the Nicolaitans. Sa panahon po ng mga early church fathers, ang kanilang paniniwala po is that yung namumuno o yung naging founder rather ng Nicolaitan sect ay walang iba kundi si Nicholas, yung mga ilang unang deacons na binanggit po sa Gawa Kapitulo 6. So basahin po natin saglit ang Gawa Kapitulo 6. Ito ang naging pananaw ng mga ilang church fathers pagdating po sa sekta ng Nicolaitans.
talatang 5. Gawa 6, talatang 5. Basahin po natin mga kapatid. Sumang-ayon ang lahat ng mga mananampalataya sa sinabi ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, na may matibay na pananampalataya at puspos ng banal na Espiritu. Pinili rin nila sina Felipe, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioch. Si Nicolas ay hindi Hudyo pero umanib sa reliyon ng mga Hudyo. Now, sino ho yung mga taong ito na pinili po ng early church? Puro mga Griego ho ito. Notice their names, Nicanor, Parmenas. At malinaw na hindi po sila Hudyo dahil sabi po, si Nicolas ay hindi Hudyo pero umanib sa reliyon ng mga Hudyo. He's a proselyte. Pero ano po yung katangian ng mga ito? Well, itaas po natin ang basa sa talatang 3. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki na may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na Espiritu. Now, in the early church, nabanggit ko nga po sa inyo kanina, ang paniniwala po ng mga church fathers was that yung founder po ng mga Nicolaitans was Nicholas, yung una sa mga ilang deacons na pinili po in the book of Acts 6. Subalit, there is somewhat of a problem with that tradition. Dahil sabi po ng Biblia, si Nicholas po ay puspos ng ano? Ng Espiritu. At kung titignan po natin ang katuruan po ng Biblia, kung ang isang tao po ay puspos ng Espiritu, hindi na pwede umalis ang banal na Espiritu sa kanya because he is sealed until the day of redemption. So bagamat po ang tradisyon ay importante when it comes to researching the church fathers, gayunpaman ang tradisyon ng mga church fathers was not infallible or inspired. So yan po ang naging mga early paniniwala po ng mga sinuunang Kristiyano, that ang founder po daw ng mga Nicolaitans ay walang iba kundi si Nicholas. Pero as time progresses in church history, may mga ilan din na nagbigay tutol na hindi po si Nicholas ang founder of this religion, kundi iba. Perhaps may mga Gnostic backgrounds, ang sabi po ng ilan. Ang iba naman may kaugnay nito sa mga ibang huwad na sekta. Pero ayon po sa nakikita po natin, bagamat maiksi at bagamat po kukunti lang ang ating impormasyon patungkol sa reliyon na ito, kitang-kita ho natin that napakasama ng sektang ito na binanggit ng 2 beses in the book of Revelation. So balikan po natin ang Revelation chapter 2 at basahin po natin mga kapatid ang talatang 14. Revelation chapter 2, talatang 14. Tignan niyo po ang nakalagay. Ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ang mga Israelita na nagkasala sa pamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nicolaita. So, gaano po ba kinamumuyan po ng Diyos ang mga sekta na kung tawagin Nicolaita? He hates it so much, mga kapatid, that he had to refer to it twice in the 7 churches. Bukod pa ho dito, kitang-kita ho natin kung gaano po ka-close yung theology ng mga grupo na nagtuturo po ng katuruan po ni Balaam sa katuruan po ng mga Nicolaitans. If this is correct, dahil po the Nicolaitans at yung katuruan po ni Balaam are so close and tied together, maaari na ang katuruan po ng mga Nicolaitans to which kinamuyan po ito ng ating Panginoon was connected to idolatry and sexual immorality. And for that very reason, sinabi po ng ating Panginoon sa talatang 6,
Sabi niya, kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita na kinasusuklaman ko rin. Now this echoes Psalm 139. I hate those that hate you. Sinabi po yan ni Haring David. At yan din po ang sinabi ng ating Panginoon, who is the greater David, I hate those things that you hate and that I hate. So dito, kita ho natin that Jesus does not just dislike something, He hates anything that will harm His church. So hate is a very strong word. It's a strong verb. Pero itong hatred na binabanggit po ng Biblia, just in case may mga magtanong, ang Diyos po ba ay nag-hate? Di ba ang Diyos ay pag-ibig? Yes. But yung hatred po na ito ay nasa ilalim ng kanyang katangian bilang matuwid na Diyos o banal na galit. Yung hatred po natin, mga kapatid, is not banal na galit or banal na hatred. Kasi as imperfect people, ang hatred po natin ay nahahaluan po ng kasamaan. Pero yung hatred po ng Diyos is always towards evil. He hates sin so much na ipinadala po niya ang kanyang anak para lang po iligtas tayo. That's how much Christ and God hates sin. So, nakita ho natin kung sino po si Jesus, kung anong mabuting gawa ang ginagawa ng church na ito, pero despite that they are theologically equipped, despite po they have discernment, despite na sila po ay matyaga, despite na hindi po nila kinukonsinte ang mga masasamang aral o masasamang tao, may problema pa rin ang iglesyang ito. Basahin po natin ang talatang 4. Ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Ang iyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Yet I hold this against you. You have forsaken or abandoned your first love. The love you had at first. Ngayon, kagaya po ng pananaw pagdating po sa Nicolaitans, there's also several views pagdating po sa salitang first love. May mga naniniwala that ang tinutukoy po ni Jesus po dito bilang unang pag-ibig o pag-ibig noon is a reference sa pagmamahal ng mga kapatiran sa bawat isa. Na ang ibig sabihin, sa gaytong klaseng pananaw, ang nais po iparating ni Jesus, according to this view, meron akong something against you, meron akong tuto sa inyo, there's something I do not like in you, and that is, nasa inyo na ang lahat ng mga equipment theologically and discernment at lahat na, pero ang kulang sa inyo, wala kayong pagmamahal sa bawat isa. Yan po ang view number 1. Yung first love ay tumutukoy sa mga kapatiran na wala silang pagmamahal sa bawat isa. The second view is, dahil ang iglesia na ito ay nagsisilbing ilaw or ilawang ginto, at ang nilalarawan po ng ilawang ginto is that they are there to be the light of the world. May mga ilan na nagtuturo that ang ibig sabihin po that you have forsaken your first love means hindi na kayo humahayo. Hindi ninyo na ginagawa yung ginagawa nyo noon. Hindi mo na ipinapahayag ang magandang balita. Puro na lang kayo sa loob pero kulang kayo externally. So yan po ang pananaw po ng ilan. How can you be the light of the world if you're not giving Christ to the world? That is view number 2. And view number 3, mga kapatid, first love is a reference to love for Christ. Yung pag-ibig ninyo noon para sa akin, kayo ay nanglamig na ngayon. Malamig na kayo. Ngayon, ayon po sa tatlong pananaw and interpretation throughout church history, alin po sa tatlong ito ang masasabi po natin mas patimbang? Well, kung sasabihin ho natin that the first view is in fact the right view, theologically, there might be a problem. Because first love, mga kapatid, seems to suggest na mas umiibabaw po ang pag-ibig
para sa church kesa sa Diyos. At imposible na mahalin ang Diyos kung hindi mo naman minamahal ang iyong mga kapatid. Kasi ang unang naapektuhan po dito pagdating sa pagmamahal ay hindi yung kapatiran, kundi yung pagmamahal mo muna sa Diyos. Pangalawa na po yung mga kapatiran. Kaya nga sinabi po ni Juan sa unang Juan 4, malinaw po niya sinabi, hindi mo pwede sabihin na mahal mo ang iyong Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo naman minamahal ang mga kapatiran na iyong nakikita. So, hindi matimbang yung first view. The second view ay hindi rin po matimbang. Bakit po? Dahil kung nais po ni Kristo na ilinaw that yung pagpapahayag po nila at pangangaral ng Ebanghelyo kung saan sila'y nagkukulang, then most likely He would have clarified that in a more simple way. Kagaya po na sinabi po niya kina Mateo. Sabi po niya, if you will not confess me before men, then I will not confess you before my Father which is in heaven. And therefore, masasabi po natin yung first love na binabanggit po ng Biblia, which is probably interpreted correctly by our brothers in the ASND, sabi po nila sa Tagalog, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang yung pag-ibig sa akin. Ngayon ay hindi na tulad ng dati. Now here's the question. Kung ito'y tumutukoy po sa pag-ibig ng iglesia para kay Kristo na ngayon nanlamig na ho sila, posible po ba sa isang church na maging malalim pagdating po sa pag-aaral at kaalaman ng Biblia na hindi sang-ayunan ang mga masasamang tao, hindi sang-ayunan ang mga maling doktrina, and yet, ang kanilang pag-ibig kay Kristo ay lumalamig? Posible kaya ho yun? And the answer, mga kapatid, is yes. Nang ibig sabihin, ang mga ito, pagdating sa doktrina, maaasahan mo. Pagdating sa pagiging matyaga sa ministeryo, masipag sa ministeryo, pagdating po sa mga gawain, maaasahan mo sila. Pero may nakita po ang ating Panginoon sa kabila ng mabubuting gawa na kanilang ginagawa. And that is, lahat ng ito nagagawa ninyo. Pero yung pinakarason kung bakit yung ginagawa ang lahat ng ito, wala na sa inyo. Yung init ng iyong pagmamahal sa akin noon ay wala na. Now, it doesn't say you have lost your first love. It says you've left. Na yung ginamit po na salita po doon can be also translated abandoned, iniwan, forsaking. You've left. You've set aside. Now, when that word is used in antiquity or in ancient times, lalo na po sa Greco-Roman era, it's another way of saying that isinantabi mo ako dahil may nakita ka ng iba. So dito, kita ho natin kung paano po gamitin po ng ating Panginoon Jesus yung salitang abandon me. Meron po sila nakita na isinantabi na po nila ang ating Panginoon and their love became cold. Now, may sinasabi po ba ang Biblia patungkol po sa pag-ibig na lumalamig? Well, dito ho tayo sa aklat ng Mateo 24. Matthew chapter 24. Tignan po natin yung mga ilang implications theologically na binabanggit po ng ating Panginoon pagdating po in the future. Dito po tayo sa talata 9. Matthew chapter 24 beginning at verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Sa panahong iyon, kamumuhuyan kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapopootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Now, ano po yung binanggit po dito as one of the signs of the time
na binanggit po ni Kristo? Well, false teachers, false prophets, sa panahon po nila hanggang sa panahon po natin ngayon, nandiyan pa rin yung mga huwad na tagapagturo at propeta. Pero nabanggit din po ni Kristo that one of the signs of the end times, inaugurated, realized, is that ang pag-ibig ng bawat mananampalataya o pag-ibig ng mga ibang mananampalataya ay manlalamig. Pero hindi lang po si Jesus ang nagsabi po nito pagdating po of the end times. Pati na rin po si Apostol Pablo. Kung ating po babasahin dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 3. 2 Timothy chapter 3, beginning at verse 1. 2 Timoteo 3, talatang 1. Tignan niyo ho nakalagay. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. In English, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. So we see, mga kapatid, bukod pa ho sa ating Panginoon, ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo, that in the last days, inaugurated, makikita po talaga that ang pag-ibig po ng mga tao sa loob ng iglesia, hindi lang po sa labas, pati na rin po sa loob, ay manlalamig na. Manlalamig ang kanilang pag-ibig. Now, here's the question. Bakit po itinuturo po ng ating Panginoon Jesus that sa kabila po ng kanilang pagiging matyaga, matibay, doctrinally sound, nanlalamig po ang kanilang pagmamahal sa Diyos? Di ba dapat yung mga lumalalim sa salita ng Diyos, lumalalim sa kaalaman, yung mga nagiging malago, masigasig, at yung mga deboto sa ministeryo, dapat lumalalim ang kanilang pag-ibig. Bakit ganito? Bakit nangyayari kung sino pa yung mga matyaga, masipag, pala-attend, sila pa yung nanlalamig? Because ang ministeryo, mga kapatid, ay naging routine na lang para sa kanila. Ang pag-aaral ng Biblia naging routine na lang para sa kanila. Ang pagsamba sa Diyos naging routine na lang sa iba. Pero they are forgetting the very first reason kung bakit sila nag-aaral. Kung bakit ho sila nagiging masipag. Kung bakit po sila nananatili kay Kristo by His grace is because of their love for Christ. So in other words, ano po ang problema sa Efeso? Walang problema si Jesus sa kanilang pagiging theologically equipped, their discernment, their hatred for evil. But what He does hate about them, yung pag-ibig mo sa akin noon ay hindi na kagaya ngayon. Nanlamig. Now, ayon po sa komento ng mga ilan, they suggest, and I strongly agree with this, they suggest that yung ibig sabihin po ng pag-ibig na tinutukoy po ng ating Panginoon dito is that it's a reference sa nararamdaman ng isang Kristiyano nung siya po ay na-born again. Kapag tayo po ay, nung unang na-born again ho tayo, mga kapatid, ano po ba ang pakiramdam po natin nung tayo po ay unang born again? Well, uhaw na uhaw tayo sa salita ng Diyos. Gutom na gutom. Hinahanap mo araw at gabi ang Panginoon Jesus. Hindi na bali mapuyat ka, hindi na bali pagod ka, dahil mahal na mahal mo ang Diyos. Pero habang tumatagal, alam ko na ito, alam ko na yan, ito na ginagawa ko, yan na yung ginagawa ko. Habang tumatagal ho tayo sa pananampalataya, yung init ng pagmamahal kay Jesus ay nababawasan na. So ngayon, ang babala ni Kristo sa mga ito is severe.
Hindi po kinukonsintin ng ating Panginoon Jesus yung ganitong klaseng pagmamahal sa Kanya. Kaya tignan niyo po yung sinabi sa Revelation 2 verse 5. Tignan po natin ang warning kapag ang pagmamahal kay Kristo ay nanlalamig na. Talatang 5. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang iyong ilawan. Anong ibig sabihin po nun? I will come to you and I will remove. That's the more literal. Aalisin ko yung ilaw in the lampstand. Now, there are some who suggest that ang ibig sabihin po ng pupuntahan ay tumutukoy po at the second coming of Christ. Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng ating Panginoon, pupuntahan ko kayo, is another way of saying, kapag hindi kayo nagsisi, I will remove you as a functioning church. Na sa madaling salita, mawawala ang iyong function bilang iglesia. Walang matitira sa inyo. Uubusin ko ang church na ito. Why? Because hindi kayo nagmamahal sa akin. Na ito po ay nagbibigay ng isang magandang aral ho sa atin mga kapatid. Ang church ay nananatiling buhay at nakatayo kapag may pagmamahal po ito sa Panginoong Jesus. Pero aanin po ng Panginoong Jesus ang isang simbahan na sa kabila ng kanilang mga ginagawa na mabuti, pero kung wala namang pag-ibig, walang kabuluhan ang simbahang ito. Now let's put Christ-centered worship church in the picture. Sabihin na ho natin, we are learning about confessions. Marami tayong mga books in the church library for the members of the church. Marami ho tayong kaalaman. May mga iba ho sa inyo na nakakabasa na po ng wikang Griego. Ang ilan ho sa inyo, dumalalim na sa iyong kaalaman patungkol po sa Biblia. Ang iba ho sa inyo, nakakapaghikayat ng mga kaluluwa. Nagbabahagi ang iba sa inyo. Yung mga iba, you are apologetic. Nakapagbibigay ka ng depensa patungkol po sa iyong pananampalataya. Subalit, sinabi ng ating Panginoon, aanin ko yung mga yan kung wala kang pagmamahal sa akin. Well, wala po ito pinagkaiba sa sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Aanin mo ang kaloob ng pagsasalita ng ibang wika na hindi nyo natutunan. Aanin mo ang isang malaking pananampalataya na pwedeng alisin ang isang bundok. Aanin mo na ihagis mong yung katawan sa apoy kung wala kayong pag-ibig sa bawat isa. Ganyan din si Kristo. So at the end of the day, hindi ito ang gusto ng Panginoon. Ang gusto po niya is pagmamahal. Kasi ang mga bagay na nabanggit po sa talatang 2 at 3 at pati na rin po sa talatang 6 ay pwedeng gawin as a routine, pero ang umuudyok po sa kanila hindi po pagmamahal ng Diyos, kundi baka ano isipin ng tao, kailangan ko itong gawin, nasanay na sila. Tayo po ba mga kapatid, kung sisiyasatin ng ating Panginoon ang ating mga puso, bakit ho tayo nandito? Kasi Panginoon, baka ano sabihin ng iba? Well, we have left our first love. Bakit ho tayo nandito ngayon? Kasi wala naman ako ginagawa. Tsaka may pupuntahan pa ako, kaya magpapalipas muna ako ng oras dito. Then you've left your first love. So you see mga kapatid, the Church of Ephesus, kung ihahalin tulad po natin at ikukumpara to our church spiritually, we may know doctrine. And it may be true na masipag po ang marami ho sa atin. But at the end of the day, yung pagiging masipag, kung yung rason kung bakit tayo nag-aaral at may nais na ipangaral ang Ebanghelyo ay hindi dahil sa udyok ng pagmamahal natin kay Jesus, we are also under this warning. The church will cease to exist
kung hindi ho tayo magsisisi at ibabalik po natin sa tulong po ng Diyos yung pagmamahal natin kay Jesucristo. Na meron po ako nais na basahin po sa inyo mga kapatid. Mula po kay Brother Joel Beakey. May sinabi po siya that I want to slowly read to you kung ano po ang nagiging epekto po of abandoning your first love. Ito po ang kanyang sinabi sa kanyang komentaryo when it comes to the book of Revelation. Sabi po niya, kapag hindi ho natin inaalagaan ang ating pagmamahal kay Kristo sa tulong po ng Diyos, kagaya po ng isang halaman na tinaniman po natin ng buto pero hindi mo inalagaan, ito po ay mamamatay. Tingnan niyo po yung kanya sinabi. A potted plant may be beautiful when we first receive it. But if we put it on a table and forget to tend and water it, the leaves on that plant will fade from green to yellow, then die and drop off. Eventually, the plant itself will die. Dagdag po niya. Likewise, some Christians think their relationship with Christ doesn't need any maintenance. That is a dangerous mistake. Your love for Christ must be nurtured and protected, for it is the most precious thing you have. It is more precious than your orthodoxy, your church going, your Christian activities, your evangelism, or any other aspect of your life as a Christian. Without nurturing, your relationship with Christ will wither. That is what our Lord says that happened to the church of Ephesus. Ngayon, dagdag pa ho niya, ito ang itsura po niya sa ating buhay. We lose our first love gradually. The loss begins inside when our prayer life cools down. When that happens, we lose our heart for God, our concern for our souls, and our love for the souls of others. Like a plague, this coolness then spreads to how we listen to sermons. Nang ibig sabihin, pagdating po sa panonood ng mga preaching, nanlalamig ka na. Iba na ang pinapanood mo, hindi na preaching. And then sabi po niya, we no longer want to listen to sermons, nor read our Bibles, or what other books we read, and the conversations we have with people are no longer Christ-like. We no longer have the freedom to speak openly to believers because the shadow of a faded love has darkened our souls and undercut our boldness. So bakit po naging ganito ang Church of Ephesus? Dagdag po ni Beakey. We go through the motions of religion out of force of habit or of fear over what others may think if we don't. But corruption festers and multiplies within. We talk more about God than talking to God. More about the church than about Christ. More about religion or spirituality than true Christianity. We still confess our sins and make solemn vows, but both are poses more than true piety. Such confessions don't result in repentance or forsaking of sin, and such vows don't bind us when we are called upon to honor them. Na sa madaling salita, aanin po natin yung motion of religion kung walang pag-ibig kay Kristo. May mga ilan po ba sa atin mga kapatid na kinatatamaran po natin basahin ang Biblia o kasapin po ang Diyos in prayer? Hindi dahil pagod lang po tayo. Hindi dahil mga kapatid, marami kang ginawa. Kundi, we have left our first love. Here's a good illustration na binibigay po sa atin ng Biblia. Kagaya po ng Book of Song of Songs. Hindi makatulog yung babae sa gabi na wala sa tabi niya ang kanyang asawa. At nung wala po ang kanyang asawa sa kanyang tabi, kahit pagod na pagod siya, kahit puyat na puyat siya, hahanapin niya ang kanyang asawa na kanyang minamahal. Bakit po? Dahil ang tawag niya sa kanyang asawa, my beloved.
Ngayon, kahit pagod ho tayo mga kapatid, kahit puyat, ang isang taong nagmamahal, pagod, puyat, malakas man, hindi mo mapipigilan yung taong yan na kausapin ang kanyang minamahal. Kagaya po natin sa mga nanliligaw ho noon sa kanilang mga asawa. Kahit puyat ka pa, kahit 2:00 pa yan ng umaga, kakausapin mo pa rin sa telepono. Bakit po? Dahil mahal mo eh. Hindi ka makatulog na hindi mo nakakausap, hindi mo nasisilayan, hindi mo nakikita. Well, yan ang pag-ibig po natin noon sa Panginoon. How about now? Yan ang tanong. Dati nung unang born again tayo, Panginoon, I don't care kung 4:00 pa ito. I don't care kung may pasok pa ako. Mahal na mahal kita. Pero habang tumatagal at lumalalim po tayo sa ating kaalaman sa Biblia, dumarating po ba sa atin na, Panginoon, sa kanan, nawa mo naman ako eh. Ano nangyari? Sa mga mag-asawa, ano po ang mararamdaman po ninyo kung ang iyong mga asawang babae, hindi na kayo kinakausap, hindi kayo pinapansin, at iba na ang pinapansin po nila? Masasaktan po tayo bilang mga lalaki. At kung nakita mo ang iyong asawang babae, nakikipag-usap at may minamahal na iba kesa ho sa atin, they become unfaithful. Yan ang nararamdaman ng ating Panginoon sa atin kapag lumalamig ang ating pagmamahal sa Kanya. Na instead of isukli po natin, Panginoon, ang aking puso ay hindi perpekto, tulungan niyo po na mahalin kita sa araw-araw. Ang nangyayari is that ang sinusukli po natin sa Kanya, well, pwede naman ako humingi ng tawad sa Diyos. Pero ang hindi ho natin nakikita at nakakalimutan din ho natin ito is that ibinigay ng ating Panginoon ang lahat para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Namatay siya para sa atin. Ang 3 persona ng banal na Trinidad ay kumilos in redemptive history para lang buhayin tayo, baguhin tayo, patawarin tayo, at mabigyan po tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Tapos mauuwi lang sa Panginoon. Mamaya ka na lang. Now don't get me wrong. Talagang when we speak to God, we must have the right mind. And we need to have physical strength kasi we want to give respect to our King. Pero iba po yung sinasabi natin pagod tayo, pero pagdating sa telebisyon, pagdating sa gala, pagdating sa panonood sa cellphone, gising na gising ang ating mga utak at gising na gising po ang ating mga katawan. Pero yung makipag-usap po sa ating mahal na Panginoong Jesus, isinantabi na lang. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. You have abandoned your first love. Tayo po ba mga kapatid nanlalamig? Ako po ba ay nanlalamig? Ang Diyos lang ang nakakasiyasat po niyan. At ang nakakatakot ho nito, yung pagsisiyasat ng ating Panginoon, kailanman hindi siya pwede magkamali dahil binanggit na po ng Biblia kanina bilang Christological doctrine, He is walking in the middle of the church. So wala ho tayong maitatago sa Kanya. Lantad ang ating pagkatao. At hindi rin po natin pwede sabihin, Panginoon, ito yung mga ginagawa ko. Tsaka ito, Panginoon, yan din ang ginagawa ko. Hindi. Unang-una, wala tayong magagawa kung hindi ho siya kikilos sa atin. Wala ho tayo kontribusyon. It's only the work of the Holy Spirit, kaya hindi ho natin masasabi yun sa Panginoon. Ginawa ko ito. No, it's not by might nor by power, but by His Spirit. Ano po ba sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos? Ang Diyos na siyang nagsimula na gumawa ng mabuting gawain sa inyo, siya rin ang magtatapos. Siya rin ang gagawa ng completion po nito. So you cannot say it's your work. But we do see, mga kapatid, posible sa isang theologically orthodox church
to not have love for Christ. So at the end of the day, hindi orthodoxy lamang ang tinitignan ng Panginoon, kundi orthopraxy. Kung yung natututunan ho natin, ina-apply. Kaya kung may mga nakikita ho tayo in the church na dati, ang sigasig po nila pagdating sa mga gawain. Pero ngayon tinatamad na. You need to warn them. You need to let them know. Kapatid, ano nangyayari? If you're sick, understandable. If your body you're so drained, you can't get up, understandable. Pero, if you have the strength to do other things, pero this you cannot do, you might be forsaking your first love. And posible din na pala-attend ang isang tao and still forsake their first love. Kasi posible na ang katawan ay nandito, pero lumalakbay na yung diwa elsewhere. And what I mean by that is that yung ating attention wala na kay Kristo. It's like, basta nandito ako, pastor, nakita mo ako nandito, perfect attendance ako. Hindi. You're here because you love Christ. So mga kapatid, kung ang ating mga minamahal po sa buhay, handa mo gawin ang lahat para sa kanila, kahit pagod ka, kahit may pinagdadaanan ka, gagawin mo ang lahat para sa kanila, how much more for the one who deserves our love, who gave all things for us. Now, it made me think, and I love what others have said about this. Sabi nila, theologically, Ephesus and yung problema po nila had to be addressed as the first thing out of the 7 churches. Bakit po? Dahil yung mga ibang unhealthy churches na nag-compromise, na nag-allow ng false doctrine, at yung mga iba ano-ano na lang ginagawa. Kaya nila nagagawa yung mga bagay na yan dahil sila rin, they departed and left their first love. Kasi hindi ka pwede mag-compromise kung hindi mo iniwan si Kristo. Hindi ka pwede magpapasok ng maling doktrina unless you forsake Christ first. Pero ito ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng ating pagkakamali at pagkakasala. If we are unfaithful, He remains faithful. Ang sabi po ng Biblia. Ngayon, ito ang pangako ng Diyos sa talatang 7. Basahin po natin. Verse 7. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Now, ito yung madalas na binabanggit ng ating Panginoon pagdating sa mga talinghaga. He that hath an ear, he that hath an ear, he that hath an ear. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Na bago ko po ipaliwanag yung second clause of verse 7, sinabi po dito, He that has an ear, let him hear the Spirit. Now, in the Gospels, madalas po natin mapapansin po yan, lalo na sa mga talinghaga ng ating Panginoon. Tuwing nagpapaliwanag po ang ating Panginoon patungkol po sa talinghaga, ano po yung kanya sinasabi pagkatapos? Yung mga nakakarinig, pakinggan ninyo. Well, bakit niya na sinabi yun? Halata naman, nakikinig naman ang lahat, nakakarinig naman lahat. Pero hindi physically na pakikinig ang tinutukoy po ni Jesus. Kundi ang binanggit po dito ni Jesus, let him hear the Spirit. Anong ibig sabihin po nun? Nakita niyo na po ba mga kapatid sa loob ng iglesia o kapag tayo po ay humahayo? Kapag naipapangaraw na po ang Ebanghelyo, may mga iba na tumatanggap at yung mga iba hindi. Yung mga tumatanggap, narinig nila ang boses ng Espiritu. Yung mga hindi tumatanggap, lalo tumitigas ang kanilang puso. Because wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Buhod pa ho dito, kung babasahin po natin ang Ezekiel chapter 3,
Meron po itong kaugnayan sa aklat po ng Ezekiel, Kapitulo 3, talatang 27. Ezekiel 3, talatang 27. Tignan niyo po ang nakalagay mga kapatid dito. Sabi po ng Biblia, pero sa oras na kausapin kita, makakapagpagsalita kang muli at sasabihin mo sa kanila, ito ang mensahe ng Panginoon Diyos. May mga makikinig sa iyo pero meron ding hindi makikinig dahil magrebelde silang mamamayan. In English, but when I speak to you, I will open your mouth and you shall say to them, this is what the Lord who is sovereign says, whoever will listen, let them listen. And whoever will refuse, let them refuse, for they are rebellious people. Well, dalawang kategorya lamang ho yan mga kapatid. Yung mga nakarinig dahil napakinggan po nila yung boses ng Diyos through the Spirit. At yung mga nakarinig physically, pero hindi tumimo sa puso. So, ang ginagawa po ng gaytong klaseng statement is this. Pastor, bakit nagsalita si Kristo ng ganyan? He that has an ear, let him hear what the Spirit says. Teka lang, di ba lahat sila mga Kristiyano in Ephesus? Well, there's a possibility, may mga tao ho doon maaari na hindi pinili ng Diyos. That kung hindi nila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan at magpapatuloy ho doon, this warning will come true for them. Hahatulan sila ng Diyos. So how do you know na sumasa atin po ang banal na Espiritu? Kapag ang salita po ng Diyos ay ipinangaral sa anumang konteksto at kung anuman po yung naayon at angkop sa ating buhay at ito'y pinakinggan at pinamuhay sa tulong ng Diyos, sumasa atin po ang Espiritu Santo. Pero kung hindi natin tatanggapin, kakalabanin po natin ng Diyos, mangangatwiran po tayo sa Diyos, at isasantabi po natin ito, well, that means hindi natin narinig ang tinig ng Espiritu through the words of Christ. So it is very clear that there is an invitation here. Sa mga nakakarinig, in other words, sa mga born again, sa mga pinili ng Diyos, pakinggan ninyo ang iyon Diyos, ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon, ano po yung pangako ng Diyos sa mga magtatagumpay? Yung salitang, to he that overcomes. Alam niyo po ba yung sport brand na Nike? Di ba Nike sign pag ganon? Yung ginamit po dito for the word overcome, Nikon. Kung saan nakuha po natin yung salitang Nike. Nikon sa wikang Griego. And this is another way of saying to him who is victorious. Well, ano ibig sabihin po ng victorious or conquering? Does that mean ikaw ang nag-conquer? Ikaw ang nagtagumpay? Hindi ho. Ang katumbas ng salitang nagtagumpay or conquered is nanatiling tapat. Yun ang ibig sabihin po nun. Paano ho tayo nagtatagumpay laban kay Satanas? Kung ikaw ay mananatiling tapat kay Kristo hanggang sa kamatayan. Hindi yun, ako ang nakipag-boxing kay Satanas. Hindi. Na kahit na ikaw ay tinutukso ng kaaway, hindi ka bumigay. Kundi nanatili kang tapat kay Kristo. Bagamat hinang-hina ka na, humihingi ka pa rin ng tulong mula sa Diyos at binigyan ka niya ng lakas para magtagumpay. Yan yung binabagit ng Biblia. So ngayon, ano ho ang itsura na nagtatagumpay in the Church of Ephesus? Nanumbalik ang pagmamahal kay Jesus. So kapag tayo po mga kapatid, kung meron man ho sa atin, bahagi na rin po ako dito kung ang ating pagmamahal po sa Diyos ay nanlalamig. Ang sabi po ng Biblia, mga anak, pagsisihan ninyo yan. Mahalin ninyo ako kagaya noon at kayo'y magtatagumpay. So ano po ang pangako ng Diyos sa mga magtatagumpay? Well, sabi po dito, papayagan silang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Teka lang, Pastor, di ba wala na yung Harden ng Eden? Wala na yun, di ba? Well, remember, this is apocalyptic literature.
Nang ibig sabihin, hindi literal na punong kahoy ang tinutukoy dito, kundi ano po bang nilalarawan ng punong kahoy na nagbibigay buhay? Eternal life. In other words, kung manunumbalik ang iyong pagmamahal sa akin dahil kayo'y nagsisi, makakasama niyo ako in eternity. Yun ang ibig sabihin po noon. Kaya tignan niyo po yung sinabi po dito sa Revelation chapter 21. Dito po tayo sa Revelation chapter 21, talatang 7. Ito ang pangako sa mga magtatagumpay. Revelation 21 verse 7. Tignan niyo po nakalagay. Talatang 7. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at ako'y magiging Diyos nila. In English, those who are victorious will inherit all things, and I will be their God, and they will be my children. Well, ano po yung all things na binabanggit po dito? Lahat na ipinangako ng Diyos para sa kanila in the new age. At bahagi na po dito yung salitang punong kahoy. Basahin po natin ang Revelation 22. Dito po tayo sa Pahayag 22, talatang 2. Revelation 22, verse 2. At umaagos sa gitna ng paunahing lansangan ng lungsod, sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, isang beses sa bawat buwan. At ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagpapagaling sa mga bansa. Now let's pause here. Pastor, anong ibig sabihin po nun that yung punong kahoy po na ito that bears fruit every month for that whole 12 months is healing to the nations? Hindi po ito literal. It's another way of saying that the new heaven and the new earth is restoring Eden, paradise. Now, when you are glorified na sa iyong katawan, you do not need food to sustain you. Glorified body ka na eh. But rather, ang ibig sabihin po nito, healing for the nations, is that the eternal life na ibinigay po ng Diyos sa atin is in fact going to remain with us for all of eternity. Now, inulit na naman, talatang 14, verse 14. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila, dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. And lastly, verse 19. Ibaba po natin ang basa sa talatang 19. At ang sino man magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, at mawawala din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Bakit po madalas na binabanggit po ng Revelation, kapag tayo ay nagtagumpay o nanatiling tapat, makakapasok ka, makakapasok ka, makakapasok ka. This echoes the book of Genesis. Si Adan at si Eva po ba nanatili sa hardin? Pinalayas. Nakabalik po ba sila? Hindi, dahil may nagbabantay. This teaches us, the first Adam, walang kakayahan ibalik ang kanyang mga anak into the garden. Ibalik ang kanyang asawa into the garden. Cannot bring himself back to the paradise of God. Pero ang huling Adan, na si Jesus, may kakayahan na ibalik po tayo into paradise. And yung paradise po dito is another way of saying, yung unang Adan, hindi niya kaya maibalik kayo sa iyong dating relasyon sa Diyos. Pero ang huling Adan, meron siya kapangyarihan na ibalik kayo sa tamang relasyon sa Diyos. Yun ang nilalarawan ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Everlasting life with God. This evening, mga kapatid, sa ating pag-aaral po in Revelation chapter 2,
Ang lahat po na nabanggit po dito, kung ito po ay kahawig ho sa atin, we have this, we have that, we have this, we have that. Pero yung verse 4, nandun po tayo in verse 4. It's not too late, sabi po ni Jesus. Kung pagsisisihan ninyo ang inyong pagkakasala at mamahalin ninyo ako, kagaya noon, I will give you entrance into the tree of life, in the paradise of God. Yung paraiso po ng Diyos ay walang iba kundi where God dwells is where we shall dwell also. So, what should we do as a church? Magsisi at hingin po natin sa Panginoon, Lord, hindi ko magagawa na mahalin ka the way that I should. Pero bigyan niyo po ako sa araw-araw ang pagmamahal para sa inyo. Dahil kung hindi ho natin gagawin yun, sabi po sa unang Korinto 16, ang sino mang hindi nagmamahal kay Kristo, sumpain nawa ng Diyos. Pero ang sabi naman po ng Biblia sa Efeso 6, 23 hanggang 24, pagpalain ang mga nagmamahal kay Kristo ng may katapatan. Ang hinihingi po ng Diyos, mga kapatid, is perfect love. Pero that perfect love, of course, cannot be lived out on the earth. But what we need is a love that grows. Habang hindi pa ho bumabalik si Jesus, alam niya, we will never reach perfect love on this side. Pero ang hinahanap niya ay yung pag-ibig na lumalago. Hindi nababawasan, kundi lumalalim, lumalawak, nagmamahal sa Kanya. Kaya wag na wag ho natin sasabihin, kaya ako umattend dahil napilitan lang ako. Well, you've left your first love. Sinama lang ako ng misis ko Sinama lang ako ng mister ko. Sinama lang ako ng mga anak ko. Well, you've left your first love. Kung ikaw ay uma-attend sa simbahang ito at ikaw ay gumagawa sa ministeryo ni ito sa tulong po ng Diyos, hindi dahil sa iyong pagmamahal kay Kristo, kundi baka may masabi ang mga tao sa inyo. Hindi natin madadaya ang Diyos, mga kapatid, dahil siya'y lumalakad sa gitnaan ng mga ilawang ginto. Lahat ho tayo nanlamig sa ating pagmamahal kay Kristo. Pero purihin po ang Diyos, hindi nakasalalay ang ating kaligtasan sa ating perfect love, kundi because He first loved us. May kasiguraduhan po tayo, makasama natin ang Diyos. So praise be to God that it is His love that keeps us and not our love that keeps Him. But we still need to grow in our love for Christ. So that being said, nais ko po buksan ang ating Q&A nitong gabi sa mga may katanungan sa ating pag-aaral nitong gabi. Meron po ba tayong mga katanungan nitong gabi? Related or unrelated sa ating mga tinalakay po? Do we have any questions this night? Any questions po this evening? Okay. Well, kung naging klaro na ho, mga kapatid, magpasalamat po tayo sa banal na Espiritu na siyang kumikilo sa ating puso at isipan to bring us where we need to be. Dahil kung hindi tayo mahal ng Diyos, ang ibig sabihin po nun, hindi tayo mga anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos dahil tayo po ay Kanyang mga anak. Tayo po ay magbigay na po ng doxology sa ating Panginoon.